Okay, so ano, salamat sa Lord, nakapag-start tayo. So every time, ano, no, supposed to be 6 o'clock. Na sa mga susunod will be starting 6 hanggang 9. At open ko yung Teams. I hope, ano naman, I believe naman meron ng access dito. Everything that you need is there, no? So when you get yun sa Teams, di ba, dito sa ano, no, yung different times of ano, no, ito yun. So ito yung sa atin, 2024, 1 SEM, Hebrew 1. At dito, nandiyan naman yung Zoom run. Ano? Yun pa rin naman kung ano yung ginamit natin sa biblical tayo, it's still the same. Dito sa files, nandiyan yung ano, no, yung mga needs ninyo. So you can download that. No? Pwede nyo na i-download yan mamaya. Paliwanag ko lang ano yung mga content. No? So for example, itong nasa taas, Basics of Biblical Hebrew Workbook, yan yung magiging basis natin ng exercises. At some of them, yung mga quizzes nyo dyan kukunin. So ganito yung tsura niya, no? Basics sa Biblical Libro. So this is a workbook. At uh, pag i-check ninyo, may mga exercises kayong gagawin, ano? Exercises kayo. Hebrew alphabet, di ba? So, makita nyo naman yan dyan. Um, so, you can have it na um, kapit na lang yung, pwede yung mga answers na lang no, sa Word. Pero given that itong first assignment na to is about yung sa Hebrew script, yung writing, in the later na lang dun sa ano no sa if you're using Microsoft Word, meron dun yung symbol no, insert symbol. Tapos merong mga characters dun in Hebrew na pwede ninyong gamitin. Ah. Ang kakasunod naman is this is BDB. So ano to no, yung BDB are names of three authors na nung early 20th century. So dati yung mga ano yun, mga ano anyway. So yung BDB stands for Brown, Driver and Briggs, no? Tatlong Hebrew scholars, no? Brown, Driver and Briggs. So pwede natin tong tingnan. So ito yung lexicon ninyo or what we call yung ano no, yung dictionary nyo ng Hebrew and English, no? So this is a standard, I believe sa library ng ano no ng PTS meron ito kasi nga this was used as a standard for a very long time itong BDB. Marami itong content. So for example, ito sa word na yan, yung L, no? Sumakto pa, ito yung pinag-uusapan sa L yung ano yung meaning ng God, no? Pero ayoko na munang i-discuss yun. Parang alam nyo na saan yung pupunta, no? So ano, ang arrangement nito is yung sa ABC niya na arrangement is ano no, yung Aleph Bet no, Aleph Bet Gimel Dalet. So yun yung ano niya, yung letter order niya no. So nandiyan yung word, sorry. So nandiyan yung word and then nandiyan yung mga ano no, how it is being used in a sentence. At saka yung mga verses. So pwede ko na itong skip. And then ito naman ang susunod is the Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ito po yung pinagbabatayan ng ano natin, Bible natin. Ano ba ito masunin? Teka. Ayun. So, no? So, yan. Genesis chapter 1 verse 1. No? Sorry. So, dun. So, ayan yung ano, yan yung anyway. Magkakaroon tayo ng times na magba-Bible reading tayo. No? Ang tawag namin dito ay reading without understanding. No? Na mabasa mo yung Hebrew, ganyan. Pero kahit hindi mo naintindihan, ano na, basta nababasa natin yung Hebrew, no? Nababasa natin siya in an articulate manner. By the way nga pala, no, si Sana rin, kung ikaw ay required lang ng isang Hebrew, pag kunyari gusto mo pang mag-aral next semester, no, you are welcome to join us, no? Yung para sa Hebrew. So, Okay, sir. ah. So hindi ko na kaya ano no, so ito yung Hebrew text and then Genesis chapter 2. So tuloy-tuloy yan hanggang dulo.
no? So alam niyo na yung dulo niyan. Of course, sige, after looking at this one, ito yung John Dobson, sorry. Before I go on, ito yung magiging basis, ito yung what we call your textbook, no? At itong textbook na to, galing naman ito dito sa, ano yun, kasi magkapares yan, eh, no? Ito yung grammar, yung mga assignments ninyo, workbook. Ito yung grammar, nandito yung, ano, yung basis of study, no? So, of course, marami dito ng ano, mga explanations nandito, no? Hindi natin yun makikita sa PDF, no? Okay, no? Itong PDF right before you. Ano na ito, parang summarized na to, no? Naka-state na dito yung ano, yung mga sabihin natin. Sabi ko nga summarized. Ah, nagkagandahan naman ng PDF na to dahil summarized. You can have it printed out, no? I-print out ninyo, tapos ilagay nyo sa folder, no? Mabilis yan, ano, kasi the important terms are ano no there, no, lalo na sa pag-aaral. For example, I know that this is an opening, the opening of the course, so ang study natin today will be light, obviously, because you need to memorize the ano, no, the Hebrew letters, no, or Hebrew characters. Kailangan yung tandaan yan. Well, babalikan natin ito mamaya. I'm just saying na ito yung magiging um, textbook natin. Meron pa tayo dito. Ito yung kay Dobson. No? So ako, meron akong copy ng Dobson. Here, ito. Dobson. Copy ako ng Dobson. Learn Biblical Hebrew. So ang gagawin natin, as we are, nag-aaral tayo ng ano, ng Pratiko at saka ng Banpel. Aaralin din natin itong Dobson. No? Aaralin din natin ito. Um, yung course arrangement niya is not the same. Makikita niyo yun, eh. Yung course arrangement ng Banpel at saka itong kay Dobson ay hindi magkapareho. Now, if you're going to ask me, ito yung mas madaling book, no? Ito yung mas madaling means of studying. Pero um ang intention kasi ng Hebrew 1 is makuha mo yung basics or what we call the ano yan? Yung different forms of words, no, that is being yung within a sentence, para pagdating doon is or what we call parts of speech, parts of speech. Yun yung iniisip ko. Para when you get to Hebrew 2, puro tenses na. Past tense, present tense, future tense, participles, 'di ba? So, ang John Dobson, medyo slow yung ano niya, yung pacing niya. Slow. Ito yung mas sabihin natin, mas maganda yung takbo ng ano no nung study. Pero gusto ko rin na ano na ma maging capable kayo of ano no of working with two different ano no books of Hebrew. Actually hindi dalawa, tingnan natin yung itsura, no. So, yan yung contents, no. Yan. So, ganun din yung ano no yung idea ng alphabets, no. At most of the contents kagaya niyan, pag ang pratiko ito kasi dahil nga parang summarized fashion na siya, no? Madali natin matatapos yung libro, no? Kasi very summarized na, nandun na agad tayo sa chapter 2, may 3 oras tayo regularly except for today. So, reading. Meron pa tayong isa pa. Ito yung kay Futato, Beginning Biblical Hebrew. Ito yung masasabi ko na nasa gitna ng ng Dobson at saka ng ng Pratiko. Pero hindi ko pa ito naturo, no? Siguro yun yung parang gusto kong sabi nga achievement at unlock, no? Achievement unlock. Eh gusto kong matutunan na magamit itong ah ah yung Futato. Kasi ito nagamit ko na ito before, na ituro ko na ito, nagamit ko na ito.
Naturo ko na rin yung ano yung Banpel. So ito. So kung ano yung chapter 1 doon sa isa, yun din na ganun lang no. Darwin Annalyn. Kasi ito naman ida-download ninyo sa mga free time ninyo. Ah, pag natapos ninyo yung pratiko tapos nagawa niyo yung exercises, ano na ba? So ano yun, sabay-sabay natin ginagawa yun, no? Ako rin as professor. Given that itong Fotato ay bagong-bago sa akin ito, no? Gusto ko rin ito makita. Yan yung ano niya, yung sabihin natin ano no, the way niya to ano, to way of study. Bagamat ito, tingnan niyo ito, nag nag-cal perfect na siya no, yung lesson 6. Si Fotato dumiretso na siya sa tenses, no? Which is dapat, hindi, kung susunod, ayokong gamitin yung word na dapat, no? Kung gagamitin natin yung pratiko, yung tenses and ano ay nasa ano pa no, nasa Hebrew 2. Pero at least ito magkaroon kayo ng feeling na ito yung tenses. However, hindi tayo kukuha ng tests, no? Darwin, Annalyn, hindi tayo kukuha ng tests mula dito. Doon lang tayo sa pratiko kukuha kasi baka sabihin ninyo, ano, masyado kayong loaded. Ang ano lang natin yung worksheets, no. So ang recommendation ko nito, pag kunyari natapos niyo na yung ano, exercises dito, saka niyo na ito ano basahin. Hindi naman siya kahabaan kaya nga ano naka-divide siya pero at least na ano yun na ma-maximize talaga natin yung time no, na meron tayo with this study, no. Wag sana kayong ma-overwhelm, no. Ito lang naman parang ano lang to, extra reading lang to, no? Yung like doon sa course ko sa Biblical Theo, meron kayong mga readings, assigned readings. So, tingnan nyo to as assigned readings kasi meron mga vocabulary or words na dinidiscuss na kay pratiko na may encounter nyo rin no, dito sa ano no, sa mga books na ito. So, meron pa tayo ito hindi ito no hindi na ito this is a ano yung interlinear ng JPS stands for ano no yung Jewish Publication Society, no? At ang JPS ang of course responsible do sa ano no sa JPS na translation. I-download nyo na lang no kasi hindi ko hindi, teka lang para ano stop share. Malaki kasi yung file nito pero at least you could have it. At ito yung interlinear no isang column ay ano, isang column ay Hebrew and then the other column yung English nga ng ano ng JPS no. Yung pinagbatayan ng Jerusalem Bible. Teka lang. Bakit sumakto naman na wala yata sa akin? Downloads. Well, anyway. Sige, check nyo na lang ang sarili ninyo, yung JPS. No? Okay, so going na dun sa lesson. Aha. Hmm. Okay. So ito yung ano no, Hebrew alphabet. Of course dahil nga this is yung characters na kailangan nyo pang intindihin no. Naalala ko when there was also a time I took ano no, Hangul no, Korean, isang ano yun, isang set yun pero ano yun. Siguro ganun pa rin yung problema ko pag nag-take ako ng test noon bagsak pa rin ako sa ano, sa Hangul. Pero ano doon ko nakita yung ano, doon yun yung si ano, si nalimutan ko na tuloy yung ano yung Korean ng ano ng teacher no, nalimutan ko. Hindi naman siya sadyang nim yata or ano. Songsanyen po. Song Seng Songsanyen. Nim. Sige, thank you, Annalyn, si Song Seng Nim. Ibabagsak din ako sa anggulo. Yung si Song Seng Nim,
ang paraan niya ng pagturo ng Korean is ano, parang functional. At yun yung nagustuhan ko sa kanya. At yun yung inadapt ko sa sarili ko na ganito ako magtuturo ng Greek and Hebrew. Tata. So which means habang nandito tayo, of course, ano lang no, pag napupunta na tayo doon sa mga deeper lessons, gagawin natin yung exercises, no? At yung exercises na yon, dito natin sa class gagawin, no? So lumalabas, hindi nyo ginagawa, yung syempre gagawa kayo ng assignment, obviously. So habang nandun naman yung sa exercise, tinitake note nyo na lang, no? Kasi it's yours kung paano, meron kayo note. Sinusulat nyo na lang kung paano ito ginagawa. And then itatranslate nyo sa Tagalog. Okay? So ganun yung gagawin natin. Sa exercises, pag mas nagtatagal na tayo, ay yung tinranslate ninyo, ay itatranslate nyo. So ang magiging sagot nyo, diretso Tagalog na. No? So alam natin at the back of it is nagkaroon kayo ng rudimentary understanding of both Hebrew at saka English na bago kayo makarating dun sa isa, itatranslate nyo sa Tagalog. Okay. So, ayan. Sabi ko nga, no, I encourage you to print this out, no? Meron kayong basis, ganyan, may folder, ganito. At ito yung ano, no? Four columns, yung letter, and then yung how it is called, no? Yung Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hebab. Tapos how it is pronounced, no? And then yung transliteration, how, kumbaga, for example, the first word sa Genesis 1:1 is Bereshit. So nakalagay siya na letter B, di ba? Small letter E, tapos R, no, nakalagay. No. Ito isang contention dito itong ano na to, itong character na to, no. Bakit kamo? Kasi sa sa tama ba 'yon? Yung yung mga Israeli na nakatira sila noon sa Middle East during World War, no? During World War. Ang basa nila dito is W, no? Pero yung mga Israeli or Jews na tumira sa Europe, whether Germany o Austria or France, ang basa nila dito is letter V, yung victory, no? Vav. Ganyan ngayon na magiging basa niyan, Vav. So, Alet, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav. Ganun yung maririnig mo. At I've encountered yung mga previous teachers ko ng Biblical Hebrew noon, mas inclined sila doon sa Vav na pronunciation. Okay? So yung no, yung word na Yahweh, no, yung Yahweh, yung W niya is read as Yahweh. Pero kung European yon, ang magiging basa doon is Jehovah. Okay? Kasi yung imbis na W, wow, nagiging Vav siya. Tapos yung yod, ito sa baba, itong yod, 'di ba? Itong yod. Nagiging letter J ang sound ng sa European. Kaya siya Jehovah. And then yung Hebrew naman is Yahweh. So question is, ano ang choice natin? Dito sa class na to, ang pipiliin natin yung Asian, no? Yung Middle Eastern reading, yung Yahweh. Yung Yahweh, yun yung babasahin natin. Hindi yung Jehovah, no? Hindi yon, yung European. Okay. So again, Aleph, no? At itong Aleph na to, hindi siya talaga letter A. Rather, kaya nga siya nakalagay dito silent, no? Silent. Diba? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit silent? It is just really parang sound, ganon. At hindi yan nag-iisa. Kasi yung ayin, ito sa baba. Itong ayin, kikita nyo rito. Yan. Diyan sa gitna. Ganon din siya, wala rin siyang ah, para rin siyang na sound, no, ganyan. So nagkakaroon lang siya ng vowel pag nag-assume lang siya ng isang
isang sound sa vowel kung nilalagyan siya ng vowel pointing, which is yun yung magiging lesson natin next meeting. Okay? Yeah, in addition nga pala, next meeting is a holiday, no? Ay, sorry. Sorry, not next meeting. Sa 26 is a holiday, so we'll be meeting ano na. Yung lesson 2 natin is September na. Okay? Just to clarify no na ano. Yeah, lahat naman tayo doon masaya, 'di ba? Lahat naman tayo gusto mag-holiday sa 26, no? Ano. Okay, going back. So, ano no, yung Aleph, pag meron siyang vowel, so kung yung vowel niya is letter E, so ang sound niya is letter E, no? Sinusundan nung Aleph yung sound. Siguro parang sa Korean yung ano, no? Analin yung zero. Yung pag yung zero, nakita ko yung name mo dun sa ano sa Facebook mo eh. Meron yung no. At least para kay Darwin, ang meaning lang ang nilagay lang ni Annalyn doon ay Ana, no. Yun lang yon para alam mo na yung ano, alam mo na yung Korean ng reading noon. Pero dito sa Korean kasi yung zero noon, wala rin siyang sound eh. Kung ilalagay mo siya sa una, wala siyang sound. Ang nagkakaroon ng sound yun, yung vowel. So, hindi ko alam kung paano merong similarity yung ano. Pero pag nilagay mo naman siya sa end ng ano ng um, end ng isang form, yung zero na yon sa Korean ay nagiging NG sound, no? NG. Yan. Anyway. So, ayan, Aleph, and then Bet Gimel, Dalet, Hey. Ngayon itong Hey na ito, meron siyang kapareho. Yung Hey, itong Quit. Hindi ito Owet, no? May pagkakamali yung type niyan. Ang ano niyan, ang similar siya sa letter H, no? Ang he is hey. Pero ito, ang tawag dito, ano, yung ke, ket, ke. Kung if you're familiar doon sa Greek, ito yung kai, yung X, di ba? Yung iba ang basa doon sa kai is chi, chi. So itong ano, ket, malapit siya doon sa ano na 'yon. Sa Greek letter na 'yon. Somehow, no? At so again, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Wow. So hindi yung verb, no? Yung wow. Zayin, Khet, na Khet. So itry nyo ano yun. Yung nandito sa lalamunan, Khet. Parang may plema, no? Khet. Yan, Khet. So ganun yung ano niya. And then yung Tet. Just to clarify, meron pang ibang letter sa baba na sound ng letter T. Diba nakalagay siya dito? T as in toy. No? Pero meron din siyang tsade. No, itong tsade, ito yung letter T S. Sa. Sa. Yung malapit sa ano natin, yung duweng tsaa. Yung tsaa, hindi naman siya talaga tsaa, letter CH. Kung hindi TS siya. Tsade. Tsaa. Tapos meron din siyang itong taw. Ito. Sa baba. No? Taw. No? So, just to clarify, magkaiba siya, no? And then, yun. So, balik tayo. Aleph. Takin natin. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hewaw, Zayin, Khet, Tet, Yod. No? Yung ano, no? Yung first letter ng Yahweh o kaya yung sound na letter J kung European. And then Kaf, no? Ito yung letter K. And then Lamed, Lamed Memnun. Lamed Memnun. And then Samek, so parang siyang letter S, no? Pero sinarado. So bilog siya, na start ng ganyan. And then Ayin, and then yung letter P, P, no? P. Para siyang letter G na binaliktad, no? Iniikot, no? Ni-rotate. Yung letter G, ni-rotate mo. And then yung tsade. Yung tsade, para siyang ano, letter V, itong ayin, nakikita niyo itong ayin, ano? Ayin. Para siyang ayin na pinahaba.
no? So meron siyang ano, meron siyang parang buntot sa D, as in boots, no? Yung reading niya dito, boots. Tss, tss. And then cough, ito yung real Q, no? Kasi yung isa, yung hit, hit, ay ano siya, no? Rough breathing, rough siya na H, no? He, tayo ito, hit, no? Tapos ito yung sadip, cough, cough, resh, and then yung sin. Bago tayo dun sa sin, tandaan natin, yung samek, letter S na rin siya, no? Yung samek. So, sin na yung sound niya, meron pang isa pang sin. Ito yung sin. At yung sin niya, merong column o yung bilog na nandito sa left side. At meron pang isa pang letter, yung shin. So, may sin, merong shin. So, para ma-distinguish yung sin sa shin, yung bilog nasa taas, napunta sa kanan. Yun yung SH, yung sin and then shin. And then ito yung tau, na sabi ko nga meron pang letter na ano na itong tet, no. Magkaiba yung forma niya pero pareho siya ng tunog. At T as in toy. Tapos yung kanyang transliteration ay T na merong tuldok doon sa ilalim. Yan. Ito naman yung tau, walang ano. So ganun din sa sin at saka shin. So ano, yun talaga, it's really learning a new language, understanding new characters, no? At ito ang 5 Hebrew letters ang final forms. So, ano yung final form? Ito yung letter na isusulat mo. Of course, ano na naman to, no? Part ito ng memorization. Pag yung letter, ito yung, no, yung kaf, no? Ito yung kaf. At saka yung, no? Pag yung kaf, natapat yung letter niya sa pinakahuli, hindi sa middle, ha? Pag yung letter niya nasa middle, ganito pa rin ang itsura niya. Pero pag nasa huli siya, no? Ang magiging itsura niya itong parang letter L na baliktad. Tapos mahaba, no? Mahaba siya. Mukha siyang mukha siyang letter D. Yung kanina yung dalet, no? Ito yung dalet, eh. Ito yung dalet. Notice yung dalet, para siyang ano, no? Letter L pero meron siyang corner. Meron siyang corner. Tapos ito yung cap. Ito yung cap. Nasa gitna. Ito yung cap, no? Pero yung final form ng cap, the final form of cap looks like ano, looks like a letter D na malaki. Mahaba siya. At tingnan niyo yung red, no? Dito sa red, ito yung size, ito yung regular, ito yung size ng dalet at saka ng resh, no? Yung ano. So parang yung sa atin yun, 'di ba, yung mga grade school notebooks, 'di ba? Yung meron siyang 3 lines, no? May 3 lines siya. So itong yung final form ng COP, lalagpas siya dun sa 3 line. Bababa siya. Ganon din sa mem, tingnan nyo, ang final form ng mem ay ito, no? May pagkakawig siya, pero yung ang pagsulat sa kanya is para kang nagsusulat ng square, no? Sa taas, pababa, dito, so, para kang nagsulat ng square. Pero merong sobra, 'yon, yung nakikita nyo. May sobra, hindi siya talaga square, meron siyang sobra. And then ito naman yung final form ng nun. So again, quote, mem, nun. So yung final form niya, parang diniretso lang, no? May pagkakawit siya sa zayin, no? Yung zayin dito. May pero mahaba itong final form ng nun, ay mukhang zayin pero mahaba. And then ito yung P, yung letter P, yung P. So ang final form niya, parang ginawa dun sa nun, imbis na magsarado, binabalang. Or ganun din dito sa coop, no? Yung K, yung ending niya, pero ang pinagkaiba niya, meron siyang parang ano, no, yung sa barrel, no? Parang may trigger, no? May trigger. And then yung sa D, ganun din. Yung sa D,
yung TS or tsade, imbis na parang upo, merong flat yung ano niya, yung base niya, diniretso na rin lang na pahaba, no? Ngayon kung bakit nagkaganito, hindi ko alam, no? Kung bakit ganyan yung theory nila at kung bakit ganun ka special tong cook, mem, non, pe at saka tsade. Now, mga examples ito dito sa ano no, yung sa third column. These are examples ng Hebrew words na gumagamit ng final form. Like for example here, ang basa dito, yung transliteration niya ay DRK, no? So itong example dito, ang basa diyan direct, no? Direct. So yan ay way. In translation niya ay road or a way, yan. Direct. Pero note, wala pang vowels yan, no? Wala pang vowels yan. So pwedeng dahil naman pag tumatagal, mas napapamiliar ka dun sa terms. So nababasa mo na siya kahit wala siyang pointing. Sa Israel ngayon, no, sa Israel ngayon, pag pupunta, at nakita ko lang ito sa mga pictures, no. Hindi pa ako nakakarating ng Israel. Ang words nila doon is in Hebrew pero walang pointing. Walang vowel. So it means to say para dahil yun ay language naman nila, nakakabisado na nila, alam nila na kahit puro consonants yun, kung paano yun tama ang binabasa. Okay. So ito ay Derek, ito rin yung ayin mem, kaya yan. Ang basa diyan ay am, no? Am. So yung final form, tandaan nyo, yun yung exercise dito sa page na to, no? Yung final form, am. And then yung susunod is ano, no, sakin. May zayin, tapos kop, tapos yung nun, which is the final form of the nun. Ito, final form. Kaya siya sakin. Na ang translation ay old man or elder. And then meron yung final form ng P is kesep. Kesep. Yan. KSP. Kesep. At hanggang ngayon, ginagamit pa rin yan, no? Sa time natin is meron ka bang pera, no? Although yung pera nila noon is made of silver, right now, kunyari may paper bill, no? Paper bill. Kesep pa rin yon, no? Kahit na hindi na siya yung material, no? Tapos yung sa D na final form, ganyan yung ending. Kaya mga ano, in red, no? In red. At ang basa naman diyan yung Eretz. Eretz, which is earth or land. Tapos, meron ding mga consonants. Itong 6 na bigat kepat consonant. Ito yung bakit may special ano, mention itong ano, ito yung mga pwede nating masabi sa Hebrew consonant, 'di ba? Kasi may consonant at vowel. Ito yung mga strong consonants, no? Strong consonants na ano na usually meron siyang ano no, nilalagyan siya ng ano ng ito yung tuldok no dito sa gitna. Yan. Tuldok sa gitna. Yan ay yung bet na merong tuldok sa gitna. Yan ay ano no, strong or ano no, yung um, imagine nyo na lang para siyang double B, no? Para siyang double B. Kung paano siya binabasa. B as in boy. Pero tingnan niyo yung bet na walang ano, walang tuldok sa gitna, no? Ang basa lang diyan eh parang nagiging V, victory, no? V as in vine. So, yung meron tuldok, B, strong. Pag walang tuldok, eh ano lang siya, nagiging V ang basa sa kanya. Now ito naman yung ano, yung ano, gimel. Yung gimel na meron tuldok, no? Yan yung strong G. Ngayon, ito namang isa, dahil walang tuldok sa gitna, binabasa siya na nagsusoften, no? Nagsusoften yung sound. Kaya siya dito agast, no? Agast. Notice yung presentation, yung pag-pronounce is parang dumaan lang yung letter G. Unlike pag yung letter G na God, no? Medyo strong yung ano nun. Parang you need a lot of yung force ng ano mo, yung bibig mo. Kasi strong letter G ang binabasa mo. No? Ganun din sa dalet, no? Dalet. No? Ito yung kanina, bet, gimel, dalet.
Dalet is day. Yung isa naman, nagiging shortened yung sound, no? Pag walang tuldok sa gitna, the. Pero you know that it is ano, no? Letter D na mahina lang yung, or um, soften yung pronunciation. And then K, yung cap, and then yung pag walang tuldok na nalalighten siya. No? Ganun din yung transliteration niya, note, no? Naglagay siya ng sa ilalim. Ibig sabihin, parang nabawasan yung kanyang, ano, yung strength ng reading. Tapos yung P as in pastor. Tayo isa naman, parang letter F, no? Sa Greek, yung phi, di ba? Sa Greek, meron tayo phi. Yung phi. Word, philosophy, yan. Tapos, ganon din yung no, no, tav, no? Strong, and then TH. So, bakit uli bigat kepat, no? Ito nakalagay, bigat kepat. Kasi yung mga letter yan, B, G, D, K, P, tapos T. Bigat kepat. So, bet, gimel, dalet, kop, tapos and then tav. Diba? Ito yon. O, yan. Okay, so bigat kepat. Magiging very useful ito sa sa later readings natin. Kasi kunyari, mag-start tayo sa bet na meron tuldok. Ang bet sa beginning of a sentence, laging may tuldok. Ibig sabihin, strong yung reading niya. Now, kung yung bet ay nasa gitna, tapos wala siyang tuldok, naglalighten yung sound niya. Pero pag yung bet ay nasa gitna, nasa middle, tapos meron siyang tuldok, ang parang in your mind, ang spelling niya nagdo-double. Nagiging double B. No? Pag nasa gitna. O kaya pag nasa gitna yung gmail, nagiging double G. No? So, meron siyang epekto sa reading. Meron siyang dynamic sa reading, kaya binibigyan ng merong special attention itong bigat kipat, no? When we read itong Hebrew characters. Okay. Yung kay Laban Pel, ano, no? Yung ano, no, yung tungkol sa mga similarity. So you need to memorize this, no? Yung bet at saka yung cap, magkamukha sila. Ano ang difference? Yung base, no? Yung base. Meron siyang flat base yung bet, tapos ano, merong may pasobra. Yung cap, ano lang siya, mukha siyang letter C na ano, inverted. Tapos yung gimel, mukha siyang nun, no? So yung difference ng gimel sa nun, yung nun, flat yung base niya, while sa gimel, ano, may buntot, no? Hindi siya nakadiretso, meron pa isa. And then yung hey at saka yung het, no? Yung hey at saka yung het. Yung hey, meron siyang opening. Like yung ano, no, yung Stonehenge, no? Parang pilar, yung arko. While yung het, sarado. Sarado yung arko, no? And then yung sin and shin, it's because of the ano, yung dot, no? Nandito sa left side, yung isa naman nasa right. Also with the final mem, no? Yung final mem mukha siyang samek, no? Ang samek round, no? Round, so may circular, while yung mem para siyang square, yung final mem. No, again, balikan natin, ito yung final mem, no? Ito, no? Ito yung final mem, no? Yung beginning at saka yung middle mem ito. Yung final mem ito yung mukhang square na merong excess. And then yung dalet at saka yung resh magkamukha, no? At binibigyan natin attention kasi minsan yung mga scribe sa pagmamadali nila, minsan ano yun? 'Di ba sa atin yung nagta-type tayo, 'di ba? Typographical error. Sila naman yung ano, scribal error naman yon. Na yung dalet at saka yung resh, minsan magkamukha sila sa writing, no? Which often takes place na among dito sa mga letters na to. Siguro yung bet at saka cap din is ano, no? Ito number one. Open din siya sa ganoong potential din siya sa ganoong error, no, na writing na yung reader hindi mabasa kung yung sinulat yung author ba ay nagsulat ba ng bet o cap, no? And then yung tsade tsaka yung ano, yung ayin na discuss na natin kanina.
And of course, yung wow at saka yung Zayin, kamukha na naman siya. No? Yung Zayin kasi mukhang nail, no? Pako, no? Mukhang nail. While yung wow, ano siya, no? Para siya yung dulo ng golf, no? Yung dulo ng golf club. Ganon din yung final noon. Meron din mga ganong similarities, no? Final noon. And then yung final calf, no? Yung final calf at saka yung final noon magkamukha, no? Dito, nakita na natin kanina, di ba? Yung final calf at saka yung final noon may pagkakapareho. So mas mahaba yung ano no, yung horizontal line ng calf kumpara dun sa ano, sa noon. Okay. And then Hebrew consonants that sound alike, yung tet at saka yung tau. O at saka yung kof at saka yung kaf. Kof yung kaf. And then yung samek at saka yung sin. Although yung shin, SH kasi yung sound niya, kaya that's ano no, that's a different manonotice yung ano, yung difference no. Okay, so pronunciation, balik lang no. Yung ano no, yung nag-shorten no. Yung tatlo diyan ano no, yung shorten na bigat kepat no. Gimel, dalet at saka yung tab. Ano pala yung tet. Notice walang tuldok sa gitna no. So nasi-shorten yung ano niya no, yung sound niya no. Gra, gras, agas. And then DH, and then thin. Ganun dito sa way. Okay, so next lesson na ito, puntahan naman natin yung Dobson. Itong Dobson. Ngayon yung exercise ninyo, madali lang ito, no? Kasi practice writing, no? Practice writing, ito yon, no? Kung if you have this printed out, then go on, tapos practice writing. Now, ang itong kay Potato, nakalagay dito yung kung ano yon, yung stroke. Kasi syempre, ang tanong nyo, sir, ano po bang mauuna, no? Sa pagsulat, no? Dito kay Potato, meron tayong ganyang what we call strokes, no? Yung guides, no, sa stroke yan, oh. So ito, no? So alep, no? Alep, nauna muna yung pababa, tapos nilagay niya yung ano, parang letter X, di ba? Yung una muna yung baba, and then yung parang letter X, no? So again, this is in your ano no, nasa inyong team, so you could have this printed out, no. Ganun din sa bet. Mauna muna yung ano no, yung kurba, and then yung base, no, na straight line. Often naman yung pag mga straight line, yun yung mga pinakamadadali, no. Pero not necessary, kagaya niyan yung Gmail. Nauna muna sa kanya yung ano no, yung slant, tapos isang mahaba, 'di ba? Yung tinan niyo itong stroke sa 5, no? Ito. Stroke sa 5 mahaba na paano, no? So nilagay muna yung parang ano, yung kasi ba parang dalawang paa, 'di ba? Yung left leg, tapos isang mahaba na kaya nagkaroon ng right leg. Yan, Gmail. Yung dalet, pwede yan no, works two ways kasi dito sa dalet na ito, inuna niya muna yung ano, yung vertical line, ano? Inuna niya nang muna yung vertical line. Ako kasi nasanay ako dun sa ano, sa horizontal, no? Yung horizontal, isang straight line na ano, from left to right, tapos baba, no? Pero ito wala naman, it's really up to you. Ako I will be happy kung ano rin. Kung ito na lang sundan nyo, no? Line pa baba, and then yung pag-close. Tapos notice yung dalet niya, may sobra, no? May pasobra, no? Sanayin nyo na merong pasobra kasi hindi lahat may sobra. Pagdating sa rest, yung rest, no, walang sobra. At pwedeng ma-confuse yung reader kung ang sinulat mo ba ito, yun, no? Walang sobra, yung rest. Pwedeng ma-confuse yung reader kung dalit ba o rest yung sinulat mo. Pero going back, kay dalit and then yung hey, uh, vertical line and then yung ano, parang letter L na baliktad. No? L na baliktad.
Yung Vav, sa iba, straight line lang siya, no? Yung sa mga mabibilis magsulat ng Hebrew, ganun din. Pero yung pinakita ko sa inyo kanina doon sa Biblia Hebraica, Stuttgartensia, may mga ano yun, may mga liku-liku yun. Kasi artistic yung ano na yun, no? Artistic Hebrew yun, no? Yung pagsulat niya. Pero yung iba, mga nagmamadali, straight line lang. No? Pero tayo, sinasanay ko, mas itong sa ano, no? Yung may konting liko. No? And then yung Zayin is, ano, no? Straight line, tapos meron siyang slash, no? May slash. Ngayon itong Ket, ano lang siya, no? Vertical line pa baba, and then yung letter L, na sinarado lang. So yun yung ano niya, no? Yung dito, yung back, no? Back. Yung pangalan ng um, musical, ano, no? Artist, no? Na si Johann Sebastian Bach. And then Tet, so ano siya, no? Kurba, kurba, tapos pansarado, no? Parang letter U, and then merong slash. Letter U, merong slash. Pero yung mas elegant niya, tingnan niyo yun nandito sa kanan, ano? Yun yung mas elegant niya eh. Meron pang ano, may um, yung starting point, yun yung pinakahuli na lalagyan. Kagaya dito sa Zayin, ano? Yung sa Zayin, yung parang pangsarado. Yung tet. Yung yod, syempre, kalahati lang siya. Again, yung di ba yung sa yung sa writing, nandun lang siya sa taas. Pwedeng hindi na siya umabot doon sa line in the center, in the middle. Doon lang siya sa taas, hindi siya abot sa middle. And then yung calf, yung buong three lines. Buong three lines. However, yung final form of the calf is lalagpas siya doon sa three lines. So possibly, magkakaroon ka ng fourth doon sa baba para maipakita yung difference ng final form ng calf. Kasi baka ma-mistaken siya sa dalet. Tingnan niyo yung dalet, oh. Ganyan siya. Yung dalet, nandun rin lang siya doon sa three lines, yun, sa baba ng third line. Yung final form ng cap, lalagpas siya. Ano to? Final form. And then yung lamed, tingnan nyo. Yung lamed, para siyang ah, parang susi, no? Parang susi. So ano siya, tingnan nyo itong pang-apat, para siyang dalet, no? Na merong pang vertical line sa taas niya. Pero pag yung Parang dalet, omega, lalagyan mo. sir. Ano, Darwin? Parang omega. Oh, pero yung omega kasi sarado eh. Kukunin mo siya sa left side eh. Sa baba. Tapos parang equal siya, no? Okay, so yun. Lamed. Ito yung magandang version ng Lamed na para siyang letter L na binaliktad. Yan. Letter L na binaliktad. Tapos, ito yung mem nun. Yung tingnan nyo, um, yung number one, stroke number one, no? Circular, tapos base, tapos merong slash. Pinakauli yung slash, no? At yung final form, para nga siyang square, no? Square, parang square pero pinakadulo lalagyan mo ng yung sobra. Sobra. And then yung nun, madali lang dahil para siyang no, yung square brackets ng nyo sa keyboard ninyo, no? May square bracket. O kaya parang bala siya ng stapler, no? Yan maganda. Bala ng stapler. Yan si Nun. Pero ang final form niya, walang base, no? At saka mas mahaba siya. Mas mahaba siya sa normal, yung final form. And then yung Samek, tingnan nyo, malapit na siya sa letter O, no? Actually, para siya itlog. Oval siya, no? Hindi siya circle, oval, na merong pasobra. May pasobra. And then ayin, yan, nag-start muna siya do sa yun di ba, stroke, no? Yung stroke 1, pumunta siya sa parang letter J, and then slash, no? Yung pantapos niya yung slash. Yung tapos pay, yung pay letter G na baliktad.
Pero mas maganda, unahin mo muna yung letter C na baliktad, no? Letter C. Yung parang cuff, di ba? Yung cuff. Ito yung cuff. Ito. Parang cuff. Yan, parang cuff, bilog. Tapos saka nyo nalagyan ng ano, yung trigger. Yung parang sa barel. Yan. Pay. P as in pie. No? Tapos sa D. Sa D. PS. Sa D. Like as in cats. Cats. No? Yung ano niya, no? Yung start niya, yung parang letter B na ano, no? Or hindi siya talaga greater than, di ba sa mathematics, no? Greater than, hindi greater than. Kung hindi, ano, um, yung base niya is flat, no? Flat. Para to remind yung paano pagsulat ng tsadeng. And then, Kof, ang choice ni Futato, yung circular muna. No? Pero hindi tapos na letter P, no? Tingnan niyo siya. Ang yung pag-drawing parang letter P pero yung circular muna saka yung ano, yung straight na vertical line which is open, no? Open. Wag niyo isasarado yung letter P kasi magiging English na ano na 'yon. English letter P na 'yon. And then yung rest is ano lang um, parang crowbar lang. And then tingnan niyo yung ano, yung construction ng scene. Ano muna? Yung letter U muna, letter U, tapos lagyan nyo ng vertical line. No? Letter U, lalagyan nyo ng vertical line. Tapos lalagyan na ng tuldok. Tuldok sa left side. Now yung shin, yun nga, yung tuldok niya nasa right side. So, gawa mo, isulat mo yung letter U, tapos lagyan mo ng slash. Hindi, sorry, yung vertical line, tapos yung tuldok. Tapos, ang pinakahuling letter is yung tav. No? Yung tav, mukha siyang ket, no? Ito yung, ano ba ito? Yung ket. Ito, yung ket. Mukha siyang ket. Pero, lagay niyo siya ng ano, ng parang, parang buntot. No? O kaya paa. Yung binti, nagkaroon ng paa. Yon. So yung ano niya, no, yung malinis niya na nandito sa kanan, ano, yung artistic, no? Artistic way. At saka, sa atin kasi, no, ako, naabutan ko yung generation, no, na gumagamit ng speedball. Alam niyo ba yung speedball? Hindi na alam ni Pastor Darwin yung speedball. Yung bakal siya na sinasawsaw sa ink na may malapad. Sinasawsaw sa ink, tapos yun yung pinasusulat. No? Tapos ang ginagamit namin yung tracing paper, yung ginagamit ng mga architect, di ba? Mga architect, tracing paper. Kaya naabutan ko pa yung mga ganon, yung gagamit ng speedballs mo, ano, yung pagsulat ng ganyan. So, of course, yan, yung ganyan. No? It pays ng artistic yung ano, yung pagsulat. Tapos, well, of course, pag lagi naman kayo nakakakita ng ganyan makukuha nyo rin I-try ninyo. Well, of course, if you are using a tech pen, medyo yung iba kakapal-kapalan ninyo. Pero you will also get it pag ginagamit niyo yung um, ano lang, practice lang, writing lang ng practice. Okay. Alphabet chart, okay. Everything, whether you are using Judd Dobson, Putato, or Van Pelt, no? Ay talagang alphabet lang muna talaga. No? Memorize your letters, yan. Ayan. So, kagandahan, meron kayong guide na katulad nito. Memorize the letters. Okay. Tapos yung final form, which is tinignan natin kanina with yung ginamit natin yung kay Pratico, di ba? At saka kay Van Pelt. Final form, binibigyan din nyo ng attention. Tapos yung bigat kay Pat, no? Bigat kay Pat na pinag-aralan din natin kanina. Merong merong strong. Pag merong tuldok yung tuldok sa gitna. And then merong lighten, kagaya nito. Soft and hard, no? Nasa gitna, and then yung column sa right is hard. Boyki at saka Pai. Okay. Resh, Dalet, tapos Zayin.
Tapos sade, tsaka ayin. No? Ganda din, cough, tsaka bet yan. Okay, 5 words. And then guttural letters. So guttural, ito yung galing sa throat. No? There are 4 gutturals from the Latin guttur, which is guttur. Dito siya binabasa. Aleph, ah. And then yung hey, hey, hey. And then yung khet, khet, khet. No? Khet. No? Tapos ayin, ayin. And then the letter resh, sinama siya sa gutturals, no? Sa resh. So yung bigat kepat, ito yung mga strong consonant or meron silang tendency to become strong sa kanilang reading. Ito naman yung mga guttural, kasi yung bigat kepat, pwede siyang nasa sa labi, bigat ka. Tapos meron din naman sa lalamunan, yun, like yung gimel. Pero yung guttural, puro sa throat. Okay. So practice, ayan, basahin nyo na lang, gamitin nyo yung sa workbook ninyo, no? Ayan. So the following is Genesis 1, 1 to 3. Notice ito ay wala siyang vowels, no? Wala siyang vowels. Pero at least, kunyari kung paano siya ginagamit, pagbabatayan ninyo. At meron din kayo niyan doon sa, no, sa Biblia Hebraica. Stuttgart 10 siya. Ito nga pala. Biblia Hebraica. Ayan, Biblia Hebraica. Ayan. So, ano yan? Namiss ko talaga yun noon. May mga fellowship kami. Babasa lang kami ng Hebrew. Tapos ita-translate namin. Pero wala na kasi very busy na yun. Ayun yung bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic, meron kaming ganoon. Tapos schedule. Every 2 months, i-meet kami. Punta kami sa isang seminary. Tapos babasa kami ng Hebrew. Okay. Na-miss ko tuloy yung mga pre-pandemic. So, ito. Babasahin ko to, no? Yung first line, no? Ito, kasi Genesis 1:1, no? Bereshit. Bereshit, bara, Elohim. Yan, Elohim. Notice, no? Ito yung Aleph, Lamed, Elohim. Tapos yung mem na ginagamit diyan yung final form, no? Elohim et Hashamayim, Vaet, or Waet, Haaretz yan. Uh, we Haaretz, Hayita, uh, Tohu. Ito yung verb dito, yung wow, ginagamit siya sa consult as a vowel. So anyway, tohu wa bohu. Tohu wa bohu. Wakil, uh, wakhoshek, wakhoshek. Yung ket, di ba? Naalala niyo yung ket? Wakhoshek. Tapos yung final form ng cap. El Pnei, na meron siyang tuldok, no? May tuldok siya, no? So, strong ang reading nito na pay. El Panay Tahom. Yan, Tahom. So, okay. Inibigyan ko lang kayo ng sample which is being read. So, si Futato, dumiretso na agad siya sa vowels, no? No? Ito basahin nyo lang, pero ito yung lesson natin sa next meeting, no? So, September, no? So, again, at least, no? At least, nagkakaroon kayo ng preparation. Ito yung mga letter A, ito yung mga letter I, ito yung mga letter U. Tapos yun. So, putting consonants and vowels together, si Potato, pinagsama niya na agad yung lesson 1 at saka, ay sorry. Ito na naman pala yun. Vowels na naman pala. Nag-jump na pala tayo ng lesson. Okay. So last, mga konting na lang to na food and then food for thought. And then we will dismiss. Kasi wala pa naman tayong itatranslate no, from the workbook. Pero sa susunod, ganun, babasahin natin yung sa workbook. And then itatranslate natin siya. Both in English and then yung Filipino. The Dobson, sabi ko nga ito yun. Ito sa baba. Dobson.
So, medyo ano siya, no? Gusto ko kay Dobson, medyo may pagka-storyteller, no? Yung author nito, Introduction to the Lesson. So, yan yung ano, Hallelujah, Amen, mga ano to, mga sa atin, ginagamit natin sa church, pero originally, they were Hebrew, ano? Hebrew words. So, Ben and Bat. Ben Hadad means son of Hadad. Tapos Bat. So, yung isa, son, yung isa, daughter. No? Son, daughter. Okay. Hebrew names yan, Nathan, Nathan. Pero ang meaning ng name niya, si Nathan yung ano, no, yung prophet na nag-rebuke kay David, no? Nathan, he gave. And then Mikael, ah, oh, ang meaning niya ay who is like God, no? Ishmael, notice meron siya yung ending niya, no, yung L, no? Ay ang word niya ng God, no? Tapos Ishmael, let God hear Emmanuel. Okay, so pwede natin to skip. Yung sabi na, no? Listen Israel, no? Shema, Shema Israel. Naalala niyo yung Shin, 'di ba? Sin at saka Shin. So ito gumagamit siya ng SH, yung tuldok niya nandito sa kanan. At saan ginagamit ito? Ito yung sa Deuteronomy 6 verse 4. You shall love the Lord your God with all your heart, 'di ba? Which is na kineri ni Jesus during his time, yung sinabi niya na the greatest commandments, 'di ba? So yan, Shema, Shema. So actually parang ang reading niya ano lang, one vowel lang eh. Shema, Shema, Shema Israel. Yan. Ito yung Israel, yan. So ito yung Shin, no, yung SH, yung tuldok nandito. Ito naman yung ano, yung Sin. Letter, yung sound niya, yung letter S na walang H. Israel. Okay, Israel. Yan. Shema Israel. Yan. And then Hebrew is read from right to left, di ba? Here is an English sentence, di ba? Ano ba yung binasa? I am a taximan. Parang ganun yung ano, ganun yung concept nitong ano, I am a taximan. When you see a Hebrew word, read it from the right end. So Ben is a Hebrew for son of, it begins with Bet, no? Notice the B, meron siyang tuldok. Tapos meron itong nandito sa baba, mga vowels na ito ha. Yan to. Vowels. Which is sabi the short E sound is shown by yung three dots dun sa baba. Three dots. Under the consonant. And then but, ganun din, meron din consonant, no? Yung line sa baba. So yung sa base ng bet, meron pang line sa baba. Yun yung vowel na letter A, no? It ends with T. Notice the T in bat. The short A sound is shown by yung underline, which is letter A, under the bet. And then melek, no? So na-introduce na naman kayo sa tatlong tuldok, no? That is a letter E. At dahil yung kaf, 'di ba, yung kaf is final form. Siya yung last letter, 'di ba? Tatlong consonant, M, L, K. Mem, lamed at saka kaf. At dahil nag-fall siya sa pinakahuli, yung final form yung gagamitin. Yung mahaba, no? Yun, kaf. In this lesson, you will find some guidelines for pronouncing words in Biblical Hebrew. They are not rules. In different places, in different ages, there have been varieties of pronunciation. Okay. So in English, the letters A, E, O, U are called vowels. E, I, O, U. Other letters are called consonants. No? So ito. When the biblical books were written in Hebrew, walang vowels. At siguro maganda na rin kasi kagaya nito, yung Biblia Hebraica ko. Yung Biblia Hebraica, which is meron naman kayong copy, no, ng PDF version ng Biblia Hebraica. May mga pointings na siya at ang reason ng pointings ng vowels is sinurat ito ng mga Masoretes, no? Masoretes isa silang parang family of scribes, no?
na sinulat nila yung mga vowels to make sure sa mga susunod na generation kaya itong basahin, no? Kaya itong basahin properly. Kagaya niyan, when the biblical books were first written in Hebrew, no, walang vowel, pero dito sa kanila yan. It was the custom to write in, ano to? Write in the consonants, no? Ano ba tong NL na to? So yon, scribes used, naglagay na sila ng ano, ng bagamat consonants ang yod at saka vav, no? Yung wow. We saw Ben, meron siyang three dots under the bet is a short E. And then bat, so meron na kayong son, meron na kayong daughter, no? So meron na kayong ang mga unang words ninyo na ano na may memorize, no? And then Melek, Melek, in which A and then E, yung dalawang tuldok sa huli, hindi siya binabasa, no? It's not pronounced. Pero nilalagay yon sa final form. So here reading Hebrew words. In this lesson, we shall learn to read Hebrew words to help us to learn quickly. We shall to begin with use groups of Hebrew letters that sound something like English words. This group of letters are not Hebrew words, but some groups will represent Hebrew words. Okay? So yun. Uh, Bet, Gimel, tapos Dalet. No? BGD. Bet, Gimel, Dalet. Pag ginamit siya in a sentence, ito, nakalagay dito sa second column, yung bag, no? Bag. So again, hindi ito totoong Hebrew words, ha? This is just for combining yung consonants, how it is being read, no? Bag. Tapos pag binaliktad naman, gab. Gimel yun na una, bet yung susunod. And then dab, notice ang ginagamit niya na vowel yung a, no? A sound. Bag, dab, tapos pag pinaligtad mo naman, bad ang magiging basa. And then, dag, notice ang ginagamit lang na consonants dito, yung bet, gimel, at saka dalet, no? Pinagsiswitch lang niya, no? Para makita, magkaroon ng clue paano ginagamit ito in reading and writing. So yan, God. And then hey, yung hag, nagdagdag ng consonant which is yung hey. So kung B, bet, gimel, dalet, ka, at saka hey, ayan, ito na yung ano niya. So ba, notice na open yung ano niya, ba, and then yung isa naman, da. Okay, then B, yung ano, no, yung letter A sound, ito naman letter E sound, short E. Big, siguro nakikita nyo na natatry nyo sabayan, ano, big, tapos dad, big, dad, tapos head, head, bed, head, bed, tapos had, tapos God, had, God, tapos dead, tapos bad, dead, bad, kasi nga yung ano, nagbago siya ng vowel. Yung isa dito nakalagay dead, yung three dots, tapos yung isa, yung short letter A. Now ito yung W, yung ano, wow. So basa kanya with, pero ganun din, no? Yung meron din siyang yung European reading, no? Yung European, yung Asian, at saka European ved. Tapos, ah wow, letter A, tapos G, wag, tapos bag. And then web, and then web. Tapos dewed, no? Dewed, yung name ni David, no? Ganyan yung spelling, Dewed, David, no? So David yung ano, pag binago mo yung vowels. Ng konti, Zay, yung Zayin, as in ano, no? Z, tapos pinagbinaliktad, Bez, no? Bet, tsaka Zayin. Bez. Tapos, yung khet, kaya ang basa dyan, khag. Na? Khag. I-try nyo ha, mahirap siyang i-pronounce eh. Khag. Na? Khag.
Tayo isa, ano, has. Yan, has. Kasi, hey siya, no, open, ano, has. And then, ves, ano, no, wes, no, wes. Tapos, ze, kasi, hey sound ay silent, ze. And then, ze, andito. At ito, nag-translate na siya, nakatitong ze, this is a real Hebrew word, no? Among yung iba, parang mga ano lang siya, no, means of reading. Pero not everything, no? And then ito, konti na lang, yung B, yung ano, yung letter I, isang tuldok sa baba. Balikan natin. Ito, bakit ano? Yung isang vowel, underline sa ano, no, sa baba, letter A. Yung isa naman, tatlong dots, letter E. Yung letter I, tapos na tayo dito. Itong letter I, isang tuldok lang sa baba, no? Isang tuldok sa baba. Kaya ang basa dito, uh, um, central column tapos right column, hid, tapos does, is, dag, krag, no? Krag, tapos wis, big, no? Big, notice no, may mga ano. Tapos wig, yung ano, yung tuldok sa baba. And then nagbago siya ng vowel, beg, tapos has. Okay? Tapos teka lang. So, ano naman to, no? Parang inulit na lang, no? The Hebrew letters tet, yod, kaf, lamed, mem. Tapos meron siyang vowel signs itong letter na parang maliit na letter T, no? Ito medyo ano na to, no? Kasi pag-aaralan naman natin yung vowel sa susunod. Pwede nyo na ito gawin nyo advanced reading na ito. Advanced reading. No? Okay. And then you can now read up the Hebrew alphabet, sabi ni John Dobson. Pag natapos nyo na yun doon sa taas. No? So, i-try natin ito. Itong mga words na to. Ayan na, get nyo na yan. Di ba yung bet? Di ba yung bet? Babel. Babel. Ayan. Babel. Ito, di ba yung meron siyang tuldok? Yung una, ito yung strong B. Babel. So ito, parang pwede siyang, in reading, pwede siyang letter ano, V. Babel. Babel. Yan. Tapos yung susunod, so, nandiyan na yung translation, no? Batak. Batak. No? Itras. So, similar siya dun sa Greek word na ano, no, yung believe, no? Yung believe or trust, no? Is to have faith, no? And then B. So meron siyang bet, tapos may tuldok na letter I and then yod. So yung yod ay ano ay silent, no? And then back, no? Back. Ito sa ano, in you. Back. Yung tuldok doon, it's ano silent, hindi siya binabasa. Back. And then yung hiwep, bakha, no? Bakha. Yung hey niya ay silent, no? Bakha. Hiwep. Ano, nag-iyakan sila, no? Bakha. And then gid, no? Sa inyo. Gid. Ano, no? Gimel, tapos merong I na sound. Yod, tapos dalet. Gid. And then gamal. Nasa right side. Gamal. Yung word na camel. So yung camel at saka yung gamal magkatunog. And then dam, which is blood. Sa atin, ano, yung humaharang sa tubig. Dam. Yan yung spelling. And then, haya. Haya. H kasi, no? And then yod, haya. So, he was. Itong haya,
marami nito ay magagamit natin when we get to sa creation story. No, sa Genesis. Yung related nun, yung he created, no? And it was, at nangyari nga. And then Zayin, tapos yung tuldok, yung letter E. And then Hey, which is walang pronounce. And then Khag, Ket, tapos yung letter A, and then Gimel. And then, ano, ah, ah, Tit, Tit, no? Tob, Yod, Tob, tapos meron tuldok. Okay? So, konting reading na lang and then we will stop. No? Alive, Khay. No? Khay. Naalala niyo yung vowel sa baba na. No? Khay. And then, Tal. Mist. Tal. Mist. And then, Yad. Kamay. Hand. Yad. Yod. Tapos yung letter A na ano, kamits. And then, Dalet. And then, Kad. Kad. Bucket. Bucket. And then, Ki. Kop. Tapos, kap, tapos yun, tapos metal dot, yung vowel na sound letter I. Because. And then, lechem. Lechem. Tinapay. Bread. Lechem. And then, dun sa ano, lamed, tuldok, tapos yung yod na silent, And then, lamed, yod, tapos lamed uli. Layil. Layil. And then, yung tuyo, lak. Lak. Silent, no? Lak. And then, yung what, Kasi yung H naman, wala naman siya talagang sound sa consonant. Ma. And then yung who, me. Mem, tawag yung toldok. And then yod, me. And then, melek. Yung king na encounter na natin to kanina, melek. Okay. Tapos final form ng ko. The rest, I leave it up to you. Sabi ko nga, introductory pa lang to at least. Ayan, pwede nyo itong basa-basahin. Kaya nga natin ginagawa na tayo, nag-move tayo from one book to another. Kasi makita natin na may mga kanya-kanya silang strengths, no? May kanya-kanya silang strengths. But again, yung worksheet, yun yung pagbabatayan natin ng inyong um, exercises ng quizzes at yung mga exams ninyo. Okay. So I think yan, nandyan na lang, no? That's within a letter. Kasi hindi pa naman yun yung priority. Okay. Dumiretso. Skip muna natin yung Shawam. Hindi muna natin to aralin ngayon.